Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa fatty liver. Ayan, marami po nagre-request sa akin na kung pwedeng talakayin ko ang tungkol dito sa fatty liver. Actually, yung pangalan pa lang magkakaroon na kayo ng idea tungkol sa sakit na pag-uusapan natin. Fatty, aba, taba. Liver, atay. So, may taba sa atay. So, yan po ang pag-uusapan natin. Pero before natin i-discuss yung fatty liver, maganda po maintindihan muna natin kung ano ba yung atay. So, alam lang natin na, meron siyang hepatitis. Pag sinabing hepatitis, alam ng lahat yan. Sakit na may kinalaman sa atay. Pero, ano ba talaga ang trabaho ng liver? Saan ba ito located? Kasi minsan may pumupunta sa clinic, sasabihin, Dok, masakit ang atay ko. Tapos dito nakahawak sa may bandang kaliwa. Ang ating atay po, no? Kagaya na itong si Musculo, ayan po, makikita nyo ang atay, ito po yan. Nandun po siya sa may kanang bahagi ng ilalim lang ng dibdib sa ilalim ng ribs o yung tinatawag natin na rib cage. Yan. So, yung kulay niya ay pareho po ng atay na nabibili nyo. Pag kayo bumibili ng atay ng manok, atay ng baka, atay ng baboy, medyo mapula-pula na medyo brown. So, ang kulay niyan, mapula-pula na medyo brownish. Pag nakita nyo po yung atay, medyo itim na. O kaya, napansin nyo, parang kulay gitna na ng dark brown saka ng itim. Ibig sabihin yan, hindi na healthy yung atay. So, saan ang location? Nandun po sa bandang kanan. Kanan, ibaba ng ribs. So, hawakan nyo po yung ribs nyo rito. Sa loob niyan, andun po yung atay. Ang atay na hati sa dalawa yan. So, dalawang parte yan. Ang tawag dyan, meron tayong right lobe at meron tayong left lobe. So, merong the right and the left. Okay. Mas malaki yung bandang right. So, kagaya nito. Maganda po yung actual na nakikita nyo. Wala kasi akong makuhang model ng tunay na atay. So, ito na po, no? Kung mapapansin nyo, ito po yung right side ng atay. At ito naman po yung left. So, mas malaki po yung right side. Ngayon, sa ilalim ng atay, makikita nyo yung tinatawag na gallbladder. Yung gallbladder ay bodega lang yan. Bodega ng ginagawa ng ating atay na bile. So, ulitin ko. Ang atay ay gumagawa ng bile, B-I-L-E, at ang layunin na itong bile na to na ginagawa ng atay ay tumutulong sa ating mga kinakain na mga taba o panunaw sa ating mga kinakain. So, ginagawa ng atay yung bile at dinalagay niya muna sa bodega. Yung bodega na ito po yung tinatawag na gallbladder. Yan. Yan muna yung basic na dapat intindihin. Pero maraming trabaho ang atay. Bukod po doon sa ginagawa niyang bile, ang atay ay ginagamit natin parang tagalinis ng dugo, tagasala ng dugo. Binabawasan nito yung toxicity sa mga kinakain natin. So, para siyang purifier, detoxification. Parang gano'n, no? Nagdi-detox, saka nagsasala siya ng mga dumi. Bukod doon, ang atay ay gumagawa yung mga protina na mahalaga rin sa atin sa normal function ng katawan natin. Gumagawa ng mga enzyme na mahalaga sa normal function ng ating katawan, bukod sa mga sinasabi ko na bile na ginagawa nito. So, ano pang ibang nagagawa ng atay? So, ito po ay may kinalaman po sa paglabas ng mga kolesterol, mga dumi sa ating katawan, yung mga gamot na iniinom natin para hindi tayo mapinsala, dadaan mo na yan sa atay. Kaya nga minsan, pag meron kayong sakit sa atay, pinapalimitahan na yung pag-inom ng mga gamot o kaya binabantayan yung mga gamot na tinatawag na hepatotoxic o gamot na maaring delikado sa atay. Mamaya pag-usapan natin yan. So bukod doon, itong atay ay bodega rin ito ng mga vitamina, mga minerals na ating kinakain mula sa pagkain o mga iniinom mula sa mga vitamina na nasa tablet o capsule form. Gumagawa din to ng glycogen na nagsisilbi na parang energy natin. So, ang dami palang ginagawa ng atay. So, sa dami ng ginagawa ng atay o sa dami ng trabaho ng atay, hindi maiwasan na nagkakaroon tayo ng pahirap sa atay o parang injury. Na-injured natin. Pinapahirapan natin yung atay. At isa sa nangyayari pag nahihirapan ng atay ay nagpo-produce yan ng mga taba. Isa yon. So kung tutusin mo, ang atay sa lahat ng ating organ inside the body, ang atay ay nagre-rejuvenate, nagre-regenerate.
Halimbawa, natapyasan ka ng bahagi ng atay mo, ito ay kusang dumalaki ulit at bumabalik sa dati. Kaso sa panay-panay ang injury natin, sa panay-panay ng kain ng kung ano-ano, yung injury na yan ay maaring hindi na maging sapat para ito mag-rejuvenate o mag-regenerate. So, yan yung mga halimbawa, lasenggo, gabi-gabi na lang toma, mahilig kumain ng mga pagkain ng mga maraming food coloring, preservative, o kaya yung mga matagalan na iniinom ng mga maintenance na gamot ay maaari din mag-cause ng problema sa atay. So, kung ang atay ay nakaka-rejuvenate o regenerate pala, regenerate, so ibig sabihin, pag pinutol mo, tinapyas mo, parang kuko, lumalaki, bumabalik ulit sa dati. Eh bakit nangyayari yun? Dahil una-una, syempre nagkakaedad. So maraming factors, nagkakasakit. So sa maraming toxic na pumasok sa katawan nyo, na sinala niya na all these years, natural, humihina yan. Ngayon, gusto ko pong i-discuss ng ating atay, yung mga cells niyan, ang tawag hepatocyte. So hepatocyte, mga liver cells na tinatawag. By the way, ang liver, kung pag-uusapan ng medical term yan, ang tawag dyan, hepatic. Hepatic. So pag sinabing, uy, may hepatic ka, oo, meron. Meron ka rin naman Hepatic, yung atay. Liver, hepatic. Pero pag sinabing hepatitis, iba yun. Kasi yung salitang itis sa dulo, ibig sabihin nun, may inflammation, pwedeng may infeksyon, may pamamaga, pangingirot, o anumang problema dun sa atay. Kaya tinawag na hepatitis. So, siguro sa susunod, pag-usapan natin yung hepatitis kasi ang daming klase ng hepatitis, di ba? A, B, C, D, E, F, G, napakarami. Pero pag sinabi yung word na hepatitis, maraming klase. Pwede lang infeksyon, pwedeng viral, bacterial infection, at marami pang iba. So ngayon, focus lang muna tayo sa fatty liver. So itong tanong kadalasan, Doc, paano malalaman kung may fatty liver? Ano bang nararamdaman ng isang tao na may fatty liver? Alam niyo po ba na majority, karamihan ng mga may fatty liver, walang nararamdaman. Unless sobra-sobra na. Kasi ang ating liver, natural naman na meron niyang fat o taba. Pero pag nasobrahan na, doon na tayo magkakaroon ng pamamaga ng atay. Paglaki ng atay, kaya nakakaramdam na kayo ng discomfort or pain. Minsan nga lumalaki na pero wala pang nararamdaman ng pasyente. At minsan naman normal lang size ng liver pero maraming iniinda ang pasyente. So hindi natin pwedeng basihan lang sa anong nararamdaman kasi merong ang mga pasyente na wala silang dinadaing. Nagkataon lang na sila ay nagpakuha ng dugo. Isa sa requirement, di ba, pag nagpakuha ng dugo sa tinatawag na routine blood chemistry, ay tinatawag na SGPT, SGOT, at ito ay mga senyales na pag mataas itong mga bilang na ito, maaaring magbigay ng warning na baka ang inyong atay ay namamaga o humihina. So ngayon, by that time na nakita, mataas yung SGPT mo, mataas yung SGOT mo, ay tara pa, ultrasound tayo ng liver. Yun, dun nakita. Nasa ultrasound nakita may fatty liver. So, nakalagay dun, mild, moderate, severe, localized, diffuse. Pag sinabing localized, di ibig sabihin parang patsi lang na konti. Pag sinabing diffuse, diffuse, kalat, punong-puno, balot na balot ng taba yung atay mo. So, yun po yung ibig sabihin doon. Ngayon, ang tanong, Doc, ano bang gamot? Unang-una, gusto ko malaman nyo na kung kayo po'y may fatty liver at ito ay nasa kategoryang mild o kaya moderate, even maski severe fatty liver, ang unang-unang sasabihin ng doktor, iwasan na yung mga bawal kainin kasi kadalasan may kinalaman sa kinakain. So, ano yung mga kinakain na bawal? Alam nyo na yan. Siyempre, mga pagkain matataba, mamantika, even mga diabetic patient, malaking tsansa na magkaroon po kayo ng fatty liver. Yung matataas ang kolesterol, lalo na kung mataas ang triglyceride, pwede ho magkaroon ng fatty liver. Overweight. So kung kayo po'y overweight, mag-umpisa na tayo magbawas ng timbang. Ngayon, masama rin pala yung sobrang taba, biglang pumayat, biglang nag-diet, biglang nag-exercise at nasobrahan ng pagpayat.
Dahil nalaman na posible pala na kung kayo po'y masyado mabigat ang timbang at biglang bumagsak ang timbang nyo, kapag palagay natin 20 pounds kagad sa loob ng isang buwan, tuwang-tuwa ka, yung pala, may panganib din na nai-injured ang iyong liver at nagpo-produce ka ng fats sa liver, maski na hindi ka na kumakain. So, posible pala na hindi naman kumakain ng bawal. Bakit may fatty liver? Lakas uminom ng alak ang alak naman, hindi naman taba yan, di ba? Pero, binanggit ko sa umpisa ng ating usapan, any injury, lahat ng pwedeng makasira o magkaroon ng sugat sa iyong atay, ay pwedeng magkaroon ka ng fatty liver. So, yan, di ba? So, isipin natin, nga no, kung sabi may fatty liver, di bawal taba. Kumakain ka ng ice cream, mahilig kang kumain ng tinapay na puti, o kaya kanin, malakas ka, hindi naman taba yung kanin. Bakit nag-gain ka ng weight? Tapos may fatty liver ka? Kasi nga, sabi ko, di ba? Overweight, pwede mag-cause ng fatty liver. At may mga ibang kaso na nagkakaroon ng fatty liver because of insulin resistance. Yung mga tao na may insulin sila, pero hindi nagagamit ng katawan ng ayos. So, sa anumang dahilan, nagkakaroon ng fatty liver. So, yan yung basic na paliwanag. By the way, ang liver ay tinatawag nga nating second to the largest organ in the body. Ang number 1 sa listahan, skin, balat. Yan ang pinakamalaki sa parte ng katawan natin. Sumunod yung liver. Pero yan ang timbang ng liver, mabigat yan. Nasa 3 pounds po yan. Imagine nyo, yung timbang nyo pala, pag inalis mo yung atay mo, nabawasan ka na ng 3 pounds o more or less 1.5 kilos. Okay, kaya kung nagre-reduce ka, siguro yung pinakamabilis, tanggalin yung atay nyo. Ha? Okay? So, baka naman mamaya patanggal nyo nga. Okay. Ngayon, ano pang ibang term for fatty liver? Kasi minsan sa ultrasound, nakalagay ganito, fatty steatosis. Fatty steatosis. Di syempre matatakot ka. Huy, ano to? Fatty o kaya hepatic steatosis. Hepatic kasi liver Yung steatosis, namuong taba. So, fatty o kaya hepatic steatosis. Di syempre, akala mo, naku, ano ba to? Baka delikado na to. Yung pala, fatty liver lang yon. So, minsan, na ultrasound kayo, pag hindi medyo napaliwanag ng doktor, talagang kakabahan ko kung kayo mismo nagbabasa. Kaya sinasabi ko, minsan yung pag may lumabas na mga laboratory examination kayo, yung result, wag yung kayo na mag-interpret kung ano-ano. Natatakot lang kayo Hayaan niyo yung doktor magpaliwanag. At tanungin niyo yung doktor, ano ba ito? Paano ba ito? Anong gagawin ko? At I'm sure papaliwanag naman po sa inyo. Di ba? Tama? Siyempre, tama! Okay? Okay. Ngayon, ano pang ibang mga dahilan, no? Ano pang ibang mga dahilan? Nalaman ng mga babaeng buntis. Malaking tsansa rin na magkaroon ng fatty liver. So, buntis. Ano pa? Mga gamot na iniinom. Mga kadalasan pain reliever. Alam naman ng lahat yan. Kaya nga sinasabi, ingat lang sa pag-inom ng mga gamot. Di ba? Ingat sa pag-inom ng mga gamot, siguraduhin na hindi nakaka-damage ng atay. Minsan may pasyente ako, may tuberculosis. Isa dun sa gamot na iniinom niya sa tuberculosis, ang dahilan bakit nagkaroon ng mataas na SGPT at nagkaroon ng fatty liver. Isa sa gamot doon. Kasi ang gamot sa tuberculosis, yung unang 2 buwan, kadalasan 4 na gamot yan. Doon sa 4 na gamot, merong isang nakakahina ng pandinig, may isa nagkukos na medyo pamamanhid. Kaya yung mga nanonood sa atin na may tuberculosis at uminom ng gamot, baka na-experience nyo itong sinasabi ko. Mula nung ininom yung gamot sa tuberculosis, nagmamanhid, parang umuugong tenga, nabibingi, o kaya madalas sumasakit ang tiyan, o kaya sumasakit dito sa may kanang bahagi, yung pala yung sa fatty liver, na pwedeng epekto ng gamot. Okay? Sumangguni sa doktor. Hindi ko po sinasabing itigil yung gamot. Wala akong sinabi. Sumangguni sa inyong doktor, baka merong ibang paraan na pwedeng ipayo sa inyo. Okay? So, ano yung mga symptoms, no? Okay. Symptoms, ano yung pwedeng maramdaman mo na magduda tayo, baka may fatty liver? Ito po, pakinggan nyo, Kasi yung mga babanggitin ko, halos nararamdaman din ng isang tao mayroong acid reflux. Ano po yun? Yung palaging bloated. Yan. Parang may kabag palagi. Konti lang kinain, parang pakiramdam mo'y bondat ka na. Yan. Common nangyayari sa mga may GERD, no? Ano pa? Minsan nagdidighay. Sumasakit ang sikmura, pero
sa fatty liver, kadalasan mula sa sikmura hanggang dito sa may kanang bahagi na minsan pwede rin gallbladder stone. Kasi kung titingnan natin, balikan natin to, i-review lang natin. Kung napansin nyo, di ba, dito sa image natin, yung atay, andito, umaabot hanggang halos sa gitna ng sikmura. Nakikita nyo naman, di ba? So, posible po na dito may pain, pero ang pakiramdam mo, ay kala mo sinisikmura ka. Akala mo hyperacidity, yung pala umaabot hanggang dito. So, pag masakit yan, ang isa sa paraan ng mga doktor na ina-examine ng pasyente ay tinatap namin yan. So, tinitingnan lang namin kung ano yung tunog ng liver. So, may tinatawag kaming tapping, no? Tapos, maririnig mo yung sound kung namamaga. Minsan, pag hawak mo palang masakit. May tinatawag na tenderness. Pag sinabing tenderness, parang nadampian mo lang, nadikitan mo, nadiinan, namimilipit sa sakit yung pasyente. So, yan yung mga tinatawag na tenderness on that area. Okay? So, bukod dun sa bloatedness, nangihina. Common nito. May fatty liver, palaging ang daing nangihina, parang pagod palagi, nawawalan ng ganang kumain, bumabagsak ang timbang, pag tinignan mo yung balat, minsan madilaw, at makati ang balat. So, kung meron po sa inyong ganyan, pwedeng pagkamalan mo lang na allergy. Pwede mong pagkamalan na mataas ang sugar. Kasi pag mataas ang sugar, makati rin ang balat eh. So, pag may kasamang paninilaw, tapos masakit dito sa may ilalim ng kanang bahagi ng below the ribs, pagkatapos makati ang balat, tapos alam mong medyo overweight, nandyan na yung alam mong umiinom ng alak, tapos kung kumain ng mga crispy pata, liempo, chicharon bulaklak, at mga kung ano nung chicharon, walang pakundangan, akala mo last supper, magduda na tayo, baka may kinalaman sa atay yung daing ng pasyente. Okay? So, bukod doon, yung pain, minsan nawawala naman. Pag medyo nag-ingat sa kain, uminom ng maraming tubig, nagpahinga, kumain talaga na maayos, nawawala naman yung pain. Reversible, kung tutuusin mo ang fatty liver. Pero pag ito'y severe at nagkaroon ng injury sa iyong atay, yung injury na yan, ay pwede magkaroon ng scarring o peklat sa atay nyo. At pag minalas-malas, humahantong sa tinatawag na cirrhosis. Pag sinabing cirrhosis, ibig sabihin niya marami ng scar o peklat yung atay nyo. At pag minalas-malas, may mga tsansa na ang cirrhosis ay humahantong sa hepatic cancer or hepatocellular carcinoma na tinatawag. Yan. So, nag-umpisa lang yan sa kakatsibog. Pero, gusto kong idinaw, may mga tao maingat sa pagkain. May mga tao panay na gulay, panay prutas, hindi uminom ng alak, malakas sa tubig. Pero meron pa rin fatty liver. Hindi na mauminom ng mga gamot, wala namang maintenance na gamot. So anong dahilan? Ito na naman. Doon na pumapasok yung tinatawag na hereditary. So sinasabing namamana, nasa lahi. Yun ang problema. Hindi natin napapalitan yung lahi. Kasi kung ano yung binigay sa atin ng magulang natin, yan na yung dala nating genes. Okay? So may mga tao na tinatawag na meron silang familial hypercholesterolemia. Ito yung bata pa lang, matataas na palagi ang kolesterol. Tapos mataas ang SGPT, mataas ang SGOT, at yan ang humahantong sa pagkakaroon ng fatty liver. So ito yung mga hindi natin, kumbaga ano magagawa natin? Yan ay kumbaga risk factor na hindi na natin mamomodify kasi lahi yan. Okay. So, ano yung proper diagnosis natin for fatty liver? Para masiguro, unang-una, yung mga SGPT, SGOT, mga blood tests. Then, pangalawa, yung ultrasound. Sa ultrasound naman, kitang-kita na kagad yan kung may mga fats yung atay nyo eh. So, yan halos masasabi nyo yung very accurate na yan. May mga ibang doktor, pag nakita na medyo sobra-sobrang taba doon at parang bukol-bukol na, maaaring mag-request ng biopsy. So, yung biopsy ay hindi lang ginagawa yan sa mga cancer. Ang biopsy ginagawa sa lahat ng uri ng bukol o abnormality na gusto mo ma-identify kung ano dahilan. Kasi alam mo, ang Pilipino, pag narinig biopsy, naku, ano yan, may cancer? Hindi po. Inaalam
kung ano po yun. So, pwedeng cancer, pwede pong fats na nag-accumulate, pwedeng bacteria, pwedeng inflammation, pwedeng nana o infection lang. Past cell, pwede rin. So, wag ko kayong mag-isip agad na masama. So, ano yung mga importanteng malaman sa isang pasyente? Number 1, family history. Number 2, lifestyle. Ano ba lifestyle mo? Ikaw ba'y palaging puyat, di nagpapahinga? Pag matutulog ka na lang, lalamon ka pa? Mahilig ka ba sa chichirya? Mahilig ka kumain ng dilata? At kung ano-ano pa. May kasama bang yosi yan? May kasamang toma? Lahat po yan ay mahalaga. Alamin mo rin kung ano yung ibang sakit. Kung yung gamot niya na iniinom ay pwedeng dahilan ng problema. Alamin mo rin, syempre, yung stress level niya sa pang-araw-araw. Aba, anong kinalaman ng stress? Magugulat kayo. Natalakay ko na to, na pag na-stress kayo, nagpo-produce ka ng mga cortisol. Ito yung mga hormones na ginagawa ng atay, which, pag mataas, pwede mag-cause ng damage ng liver. Ang dami, no? Ang dami. Sana may na-share ako sa inyo ngayon, ha? Kasi madali lang yung, Dok, anong gamot? Resetahan ka ng mga gamot. Depende kung anong dahilan ng fatty liver mo. Kung ang dahilan ng fatty liver mo, mataas cholesterol mo, mataas triglyceride, bukod sa diet, exercise, maaaring resetahan ka ng gamot. Yung mga statins, gamot yan sa cholesterol, gamot sa triglyceride. Okay yan, pero kung mababasa nyo, isa sa side effect din ng mga statins ay, hirap sabihin, hepatitis induced by drug. So, ang tawag doon, drug-induced hepatitis. Ang hirap, no? Ginagamot mo isang sakit, tapos may lumabas na naman panibagong sakit. Ganun talaga. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Kaya nga dapat, pag uminom kayo ng mga gamot, anumang uri ng gamot, dapat meron kayong monthly or every 3 or 6 months, chinecheck yung blood chemistry nyo. Kasi kung yung gamot na yun ang dahilan, hinto muna natin ng mga 1 buwan, o kaya every other day, o kaya dati 20 milligrams, gawin natin 10 milligrams muna yung gamot para napapahinga naman yung atay, para makarecover. Di ba may katuwiran naman yon? Di ba? Okay. So, sa blood test, ang common na hinihingi na blood test ay yung SGPT, SGOT. So, ano ba ibig sabihin ng SGPT, SGOT? Ito po yung mga enzyme. Pag sinabing enzyme, parang simpleng paliwanag. Kasi maski ako, mahirapan ako ipaliwanag o ng medical term. So, ganito, ang enzyme, isipin mo, meron kang pinto. At may tao na tagabukas ng pinto. Nasaan ang susi? Yung susi, yun po yung enzyme. Para mag-connect ako dun sa pinto, para mabuksan ko, kailangan ko ng susi. So yun po yung enzyme. So, pag sobrang daming enzyme ba, may problema na. Ibig sabihin, yung susi mo, hindi swak dun sa pinto mo. Ang dami mong susi eh. Aba, ano rito? Ang pagpipilian mo. So, ibig sabihin, nagloloko na yung pagbukas mo ng pinto. Parang ganun lang. Para lang madali lang natin intindihin. Sana naman naintindihan nyo. Kung naintindihan, palakpakan naman dyan! Palakpakan! Ba't parang wala pumalakpak? Ayan. Nagkamali pa ako ng pindot. Nakakahiya. Okay. So, ano ba yung SGPT? So, paliwanag natin. Pag sinabing SGPT, yung mismong letra, yung mga bawat ano na yun, symbol na yun, S serum glutamate pyruvate transaminase. Hirap, no? Serum glutamate pyruvate transaminase, SGPT. Pag SGOT, serum glutamic oxaloacetic transaminase. Huwag na natin intindihin yun. Basta SGPT, SGOT. Pag mataas po yan, ibig sabihin, yung liver nyo, either inflamed, namamaga, masakit, o merong problema, o humihina ang function ng atay. Ang normal niyan, para hindi kayo malito, lagyan na lang natin sa 45. Basta wag lalampas ng 45. Iba-iba ang laboratory, meron pong 50, meron pong 35 lang ang normal, pero sa akin, basta wag lalampas ng 45. Hanggang 50, okay pa rin tayo. So, ano ibig sabihin? Pag lumampas sa 45 o kaya 50, pagpalagay natin mga 70, 80, diet lang muna. Observe natin after 1 month kung bumaba na yan. Pero kung nag-diet ka na, nag-exercise ka na, at ganun pa rin mataas, alamin natin ano talagang pinakapunot dulo ng problema. Usually, pag tinignan mo SGPT, pag tinignan mo rin ang cholesterol, tinignan mo ang triglyceride, mataas din.
So, pag mataas ang cholesterol triglyceride at ito'y bumaba, almost 90% bumababa din yung SGPT, SGOT. So, yan. Yun ang paliwanag doon. Ngayon, ang tanong, anong gamot? Walang specific na gamot para bumaba po ang SGPT, SGOT. Walang gamot. Anong dahilan ng mga pagtaas nun? Yun ang gagamutin. So, kung mataas ang sugar, diabetic ka, yung sugar mo, control mo. Kung mataas ang cholesterol triglyceride, control mo yung cholesterol triglyceride. So, ang ginagamot ngayon, yung mga dahilan ng problema. Yung mga supplements, halimbawa, madalas natin marinig, yung mga Silimarin, yung mga milk thistle, ang purpose niyan is nutrition o supplemental nutrition para sa liver, para yung liver nyo lumakas. Pero hindi niya literally pinapababa yung SGPT. Pinalalakas yung atay. Dahil sabi ko nga, kung mahina ang atay, tumataas ang SGPT. So, ang purpose ng mga supplement, marami yan, phosphatidylcholine at kung ano-ano pa, no? Maaari narinig nyo na mga esensyale, kung ano-ano. Lahat ito is supplement para po palakasin ng liver. Yan po ang purpose ng supplement. To strengthen your liver. But not to lower your SGPT or SGOT. Okay. May isang pag-aaral, pero ito po ay ginawa sa Mayo Clinic, na ang vitamin E ay maaaring makatulong. Supplements, vitamin E. Siguro 400 IU a day, okay po yun, makakatulong. Pero, hindi pa ito 100% or masasabi natin documented na. So, nakita lang nila na promising para may nagagawang maganda ang vitamin E. So, walang masama if you want to take supplements. But do not take all the supplements na naririnig nyo, nababasa nyo. Lalo na sa ngayon, Google. Tapos makikita mo, inom. Kasi minsan, yung mga supplements pa, ang maaaring magdagdag na pahirap sa atay, na kaya tumataas ang SGPT nyo. So, make sure, bago kayo uminom ng mga supplements, consult your doctor. Importante malaman ng doktor nyo kung yung mga ininom nyo. Vitamin B, walang masama. So, vitamin B, pwede namang uminom ng vitamin B kung meron kayong fatty liver. Ang sigurado akong bawal na bawal, yung kaliwat kanan na pain reliever. Yan talaga, maraming pasyenteng hirap dyan. Yung mga mailan-ilan na gamot na pangkaraniwan na pwede rin mag-cause ng mga fatty liver ay yung mga may steroids. So, yung mga prednisone, dexamethasone, sa isang banda may magandang nagagawa, pero ingat din. Baka nakakasama din sa atay nyo. Okay? So, ano ba mga kailangan ko i-discuss? Halos na-discuss ko na lahat, no? Yung mga liver transplant naman, ako, mahirap yan. Napakamahal yan. Kung talagang yung liver nyo hirap na at di na gumagana, may liver failure, mukhang mahirapan naman tayo kung liver transplant, no? Sa bansa natin, ginagawa na rin yan sa Piling-Piling Hospital, pero sa ibang bansa, ginagawa ng matagalan yan, no? But, ang gastos niyan, mabigat yan. So, hayaan na natin yung doktor nyo magpaliwanag kung kinakailangan nyo ng mga liver transplant. Regarding mga kakainin, well, madalas nyo naman marinig, kumain ng gulay, prutas. Halos lahat ng gulay, prutas, pwede po sa fatty liver. Lalong-lalo na yung mga madahon, green leafy vegetables. High fiber diet is very important. Less na yung pagkain ng mga red meat. Iwasan na lahat ng mga dilata na nabanggit ko, processed food, from hotdog, tapa, laguniso, chorizo, bilbao, at marami pang iba. So, mga maalat na pagkain, iwasan nyo rin. Prutas, tulad ng mansanas, saging, papaya, yung mga pangkaraniwan na kinakain natin, okay lang yan. Hindi ko nasasabihin na kumain kayo ng raspberries, strawberries, at kung ano-ano. Dahil, I'm sure may magre-react. Ang mahal naman yan, Doc. So, pag-usapan lang natin yung abot kaya na mabibili natin sa palengke. Okay? Pagod ako. Alam niyo po, ako gustong-gusto ko pong nagle-lecture. Sana nakakatulong po tayo na sa kaalaman. Bagamat hindi tayo nagbabanggit ng mga anong gamot iinumin, kasi mas maganda nakita po kayo ng doktor na examine kayo bago kayo resetahan. Okay? So, ano pang gusto kong i-share? Wala na. Ano ba? Ito, may nagsabi dati sa akin, Doc, paano yan, fatty liver? Tapos niresetahan mo ko ng fish oil. Fatty acid yan Ang fish oil po pwede. Bakit? Yung mga fish oil po, napatunayan na nakakapagpababa ng kolesterol.
napatunayan na yan, even the Philippine Heart Association, the American Heart Association, they recommend fish oil as a supplement for cholesterol, for a healthy heart, and it's safe for the liver. Even virgin coconut oil. Kasi po, maraming klaseng oil, maraming klaseng taba. Yung mga taba na tinatawag na good fats, pwede. Tayo nga, meron tayong good fats, may bad fats eh. Yung mga sa susunod, pag-usapan natin dahil mahaba yan. Okay? So, gaya ng dati, syempre, hindi man tayo mag-e-ending ng walang special song number. Actually, may nagsabi nga sa akin eh, alam mo, Doc, inaabangan ko yung kanta mo. Kung pwede nga, gusto ko yung mga lumang kanta. Just last week, Doc, kanta ka naman. Sabi ko nung kanta, yung mga panahon namin. Sabi ko, ano bang panahon nyo? Yung mga Rogelio de la Rosa, Diomedes Maturan, sabi ko, hindi ko naman alam yung mga kantang yan. Pag-aaralan ko, sabi ko. So, ngayon, kakantahan ko na laki ng special. Sandali po, Ngayon, itong mga nakalipas na araw, yung bansa natin puros na lang bad news. Puros bad news, bad news. Yung mga binagyo, mga ganyan, ang dami pong napinsala. At malaki ko pinopost sa aking Facebook. Sa mga hindi pala alam, Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Facebook, meron po tayong Facebook, meron pa tayong YouTube, no? So, sabi ko palagi doon, huwag mawalan ng pag-asa. Kasi marami ako nakikitaan sa pasyente ko na masyadong down na down at minsan hindi ko gusto yung mga sinasabi na parang, Doc, parang gusto ko nang kunin ako ni Lord. Sabi ko, bakit naman kayo nagpunta pa sa akin? Baka naman madamay pa ako. Pumunta ka pa sa akin. So sabi niya, basta Doc, parang hirap na ako. Gusto ko nang kunin ako ni Lord. Tapos iiling-iling ng ganyan. Sabi ko, baka madamay ako. So anyway, nagbibiro lang ako. Sabi ko, bangon lang tayo. So, handugan ko kayo na isang special na kanta na may kinalaman sa gusto kong message para sa inyong lahat, ha? Sa mga humihina ng loob. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Harapin natin, harapin natin. Bangon! Bangon! ayoko pong masyado kayong nalulungkot. So, sana po ngayong gabi meron po ako na-share sa inyo. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!